So sa pagkadismaya ni Jonathan Kuminga sa buong coaching staff ng Golden State Warriors, alam na nga nating lahat na kagustuhan nitong madagdagan ng kanyang minuto sa paglalaro. Dahil para nga kay Kuminga ay mas nailalabas niya ang kanyang potensyal kapag nabibigyan nito ng mahabang playing time. Ngunit may sistema ang ginagawa si Steve Kerr sa kanyang mga players, kaya naman nagiging limitado lamang talaga ang minuto ng kanyang mga batang players. Ganun pa man, ngayong alam na nga natin na tutol si Jonathan Kuminga sa pamamaraan ni Steve Kerr, alam na nga nating mga fans ang kahihinatnan nito dahil posible nga siyang mapasama sa trade kung gagawa man ng aksyon ng Warriors sa trade deadline. At ayon pa nga sa mga reports ay hindi na nga nagbibiro ang Warriors dahil sila nga ang nangungunang team pagdating kay Pascal Siakam. Ngunit sa hindi nga nakakalam kung malipat man ng ibang team si Jonathan Kuminga, masasabi nga natin na sobrang laki ng mawawala sa Warriors. Dahil unang-una nga sa lahat ay ang potensyal nito na maging magaling na player at makakabenepisyo rin na mahabang panahon ng Warriors sa batang player na ito. Dahil kung magretiro na nga si Steph, Klay at Draymond Green, siguradong hindi pa rin maiiwan ng dub sa iilang mga teams. Dahil meron na nga silang mga talented players gaya ni Jonathan Kuminga at Moses Moody. At kung pagbabasehan pa nga natin ang datos ng Warriors Nation, nananatiling undefeated ang Golden State Warriors kapag naglalaro si Jonathan Kuminga ng 30 puntos pataas. So sa pagbabagong ginagawa ni Jonathan Kuminga sa team ng Warriors, siguradong mapapaisip nga dito ang buong coaching staff kung ite-trade pa ba nila ang batang player na ito. Dahil napakalaki nga ng kanyang tulong kay Steph, lalo na noong nag-i-struggle ang halos lahat sa players ng Warriors. Kayo mga Lods, karapat dapat bang ma-trade si Jonathan Kuminga sa ibang teams? Comment down below lang mga Lods. Samantala, ayon naman sa balitang hatid ni Sam Amico, Golden State Warriors nga daw may pinakantsansang makuha si Zach LaVine dahil halos lahat nga ng hinahanap ng Chicago Bulls ay nasa Warriors na at mas priority nga ng Bulls sa mga batang players dahil alam na nga nating mas mapapakinabangan nila ito ng mahabang panahon. Lalo na't hindi nga nila kontrolado kung lilipat pa ba ng ibang team si DeMar DeRozan. Ngunit balik nga tayo kay Zach LaVine, kung makukuha man ng Warriors si Zach LaVine sa trade, siguradong may panama ang dub sa playoffs dahil literal na liliyab ang opensa ng Warriors. At ang tanging magiging problema lamang talaga ng Dubs kung matuloy man ang trade ay ang kanyang injury at ang kanyang depensa. This season si Zach LaVine ay nag-a-average ng 20.7 points, 4.9 rebounds at 3.4 assists per game. So hindi na nga ito masama kung ganito magiging katambal ng ating 2-time MVP papasok ng playoffs. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.